Teka lang. Alam mo ba? Naalala ko nun si Carlo. Tumata ka sa eskwelahan para lang pumunta sa bilyaran. Oo nga, Grabe ka! Naalala ko yun. Dati nga mukha ka lang tiktik sa sobrang payat mo. Sobra. Tapos dati, naalala nyo, wala tayong pera, kaya ayun, naglalakad na lang tayo kasi wala tayong pamasahe. Ikaw, Aaron, musta na yung mga achievements mo? Speaking of achievements, eto. Nakabili na ako ng negosyo. Pati ng mga sasakyan. Ikaw naman, Carlo, bro. Ano naman? Kamusta ka naman? Ako okay naman. Nakabili ko lang ng bahay na ito. Meron na akong sports car. Successful, bro. Sarap sa feeling na may bahay. Alam nyo, parehas tayo. Stable na negosyo ko ngayon. Dati, pangarap ko lang yun, grabe. Solid. Ako naman, marami na akong luxury cars and luxury bags. Siyempre, anak ako ng contractor, di ba? Congrats sa atin. Big time na tayo. Oo nga. Kamusta ka naman dyan? Ba't parang ang tahimik mo? I-share mo naman yung mga achievements mo. Nakapagpatayo ka na ba ng bahay? May kotse ka na ba? Okay naman ako. Eto, kinakaya ang lahat kahit marami pang struggle. Pinipilit kong hanapin kung paano ko magiging stable. Hayaan nyo, sa next na reunion, mabawi ko sa inyo. Okay lang ito. Okay lang yun. Minsan, nakaka-pressure talaga ang buhay. Ang daming expectation sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. Dagdag mo pa yung mga problema na dumarating. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang temang ito, kung paano ang mga dapat nating gawin tuwing nakadarama tayo ng pressure sa mundong ito. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. Naranasan mo na rin ba ang ma-pressure ng sobra? Yung sa sobrang bigat, parang bibigay ka na. Siguro, lahat po tayo ay nakaranas na po nito. Napakaraming bagay ang nagbibigay po ng pressure sa atin. Pero lahat ng ito ay kayang pauwiin ng panalangin, pagtitiwala at pagtitiis. Paano? Pakinggan po natin ang sulat ng kapatid na Hiel sa aklat na Love Notes ay atin pong mababasa ang 1 Peter 1 and 13. Raise up your minds, keep cool, and put your hope for good and all in the grace that is coming to you at the revelation of Jesus Christ. 1 Peter chapter 1, verse 13. We are at times caught up in a fast-paced world experiencing life's pressure, problems, troubles, hardships, and the like. When this happens, clear your mind. Keep cool and pray for the best. Be patient to continue in the faith. Understand the will of God. The grace of God becomes more important at this time. Help is on the way. He will see you through. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat pagakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang dinay
may ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat pagkakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang dinadaanan, may ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Pinanday ang puso, naging subok, sapagkat iyong dinalisay, nahahanda sa lahat ng hamon ng buhay. Nangahawakang lubos sa pag-asang matibay, at sa lahat ng panahon, ikaw, Panginoon, ang aking kaagapan. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Aking pagkakbang ay lalo pang palalakasin. Madupilas man ang ilang ulit, ay babangon pa rin. Bawat sakit ay patuloy na titiisin. Dulo ng kasagalan ay aking pilit na aabutin. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Ang isang mabigat na bagay, kapag matagal na nating hawak, maaaring bumigay tayo. Masaktan tayo at mahirapan tayo. Sa mga ganitong pagkakataon, ano nga ba ang dapat po nating gawin? Paano ba natin malalabanan ang mabigat na pressure na ito na ating kinakaharap? Atin ang tanggapin ang mga kabataan sa paghatid sa atin ng topic na When Pressure Feels Too Heavy, sa segment na Youth Worshiping God. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Anika Martin, isang kabataan sa The Most Holy Church of God in Christ Jesus. Sa araw na ito, atin pong bibigyang pansin ang isang issue na madalas maranasan nating mga kabataan. Ang labis na pressure na dulot ng comparison and expectation na lagi nating nakikita sa ating paligid. At ako naman po si Sister Joanna Cabral from the Most Holy Church of God in Christ Jesus. And to the world full of expectations and comparison, marami sa atin ang nakalilimot na ang tao ay may mga limitations. Sa panahon ngayon, parang ang daming hinihingi. Mataas na grades, magandang image, at perfect na buhay sa social media. Pero minsan, parang ang bigat. Dahil kapag ang pressure ay sumobra, maaaring ang ating katawan ay mapagod at hindi lamang iyon, maging ang ating puso at ang ating isip. Ikaw, partner, gaya ka din ba ng ating bida? Pressured ka rin ba sa expectation ng iba? Oo naman, partner. Lahat naman tayo, di ba, nakakaranas ng pressure. Alam kong ikaw rin. Ngunit, paano nga ba natin matututunan na ma-overcome ang lahat ng ito? Yan ang ating aalamin, partner, sa kwento ni Alex. Oo nga no, sa kwento ni Alex na isang estudyante na halos malunod sa expectations ng mga nakapaligid sa kanya. Sa school, kailangan mataas ang grades. Sa bahay, dapat top achiever ako. Sa barkada, kailangan palaging game. Tapos, sa social media, parang ang successful na nila. Tapos ako, napag-iiwanan na. Alex, kamusta? Bakit parang ang lungkot mo? Ah, wala lang. May iniisip lang ako. Talaga? Pwede ka naman magkwento o magsabi sa akin. Ano ba yon? May problema ka ba? Hindi ko na kasi alam kung kaya ko pa. Lahat ng taong nakapaligid sa akin, may expectations. Lahat ng ginagawa ko, parang kulang. Pero, alam ko namang ginagawa ko ang best ko. Feeling ko, obligasyon kong sumabay sa achievements ng iba. Naiintindihan kita. Nakakatakot naman talaga eh. Pero, normal lang ang ma-pressure. Tama si Mia. Normal lang naman maramdaman ang pressure. Hindi masama kung balanse, pero pag ito ay sumobra, maaari itong makasira ng tiwala at kasayahan. Ilagak ninyo ang inyong lahat ng kabalisahan sapagkat kayo'y kanyang pinahalagahan. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Mga anak, announcement. 100 items ang exam para bukas. 75 ang passing, 75%. Kaya ina-expect ko na makakapasa kayong lahat para sa exam na to, lalo na't hindi ako nagbibigay ng second chance. Grabe naman yun. 75% yung passing score. Sobrang taas. Sana multiple choice lahat ng yun, no?
75%? Ang taas! Kailangan galingan ko. Hindi ako pwedeng bumagsak. Uy, kopyahan na lang tayo. Anak, sana maging engineer ka balang araw na maging proud naman ako sa'yo. Pero, hindi naman gusto ko. Gusto ko sundan yung passion ko. Pero, paano na? Ang hirap naman. Ang bigat na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang bigat ng mga expectations ng bawat isa sa akin. Si Mama, si Papa, si Ma'am. Hindi ko na alam kung paano ba ang gagawin ko para ma-achieve lang lahat ng yon. Hindi na rin ako marunong humindi. Natatakot na rin ako magkamali. Kasi, paano kung ma-disappoint sila sa akin? Ang sakit! Ang sakit sa dibdib. Uy, alam mo, napapansin ko parang ang lalim ng iniisip mo. Ito yung iniisip mo eh, oh. Ang lalim. Wala lang to. Pagod lang. Hi guys! Yan pa rin ba pinag-uusapan natin? Uy, anong pinag-uusapan? Hindi ko yata alam pinag-uusapan yun na yan, ah. Broken ka ba? Hindi. Parang walang pinagbago. Lalo lang akong nape-pressure sa mga nangyayari. Alex, unahin mo muna yung sarili mo. Tsaka, huwag ka na nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Pero ito, Alex, ah. Seriously, hindi naman kasi talaga kailangan perfecto ka sa lahat ng bagay, eh. Okay lang talagang nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali, eh. Pero ang mahalaga, meron tayong natututunan. Pero, paano kung hindi nila tayo naiintindihan? Kaya nga kailangan natin ng communication. Subukan mo kayang sabihin yung nararamdaman mo. Paano nila malalaman kung lagi mo na sinasarili yung problema? Tapos, siguro buwasan mo din yung paggamit mo ng social media. Puro mga highlights reels lang naman yung nakikita mo dun, eh. Yung mga achievement nila. Pero yung mga pinagdaanan muna nila, bago yung makuha nila yung mga meron sila, wala dun. Hanapin mo rin yung mga tao na handa ka suportahan. Tsaka, yung mga tao na di mo naman ka-vibes, pero pilit ka pa rin sumasama sa kanila. Ito, Alex, ah. Advice ko lang bilang kaibigan. Dapat, una sa lahat, lumapit ka sa Diyos. Kasi siya yung nagbibigay ng comfort sa atin, eh. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin kapag kayo ay nakakaramdam ng kabigatan at kahinaan, sapagkat kayo'y pagkakalooban ko ng kalakasan at totoong kapahingahan. Kaya pala. Sinubukan ko kasing mag-isa, pero natutunan ko na dapat pala palagi kong kasama ang Diyos. Ayan, ganyan dapat, tama yan. Pag lagi natin siyang kasama, meron tayong lakas na hindi mauubos. Lahat tayo dumaranas ng pressure. Pero gaya ni Alex, may pagkakataon tayong pumili kung paiiralin natin ang takot o ang tiwala. Tama ka dyan, partner. Natutunan kong hindi naman pala kailangan maging perpekto. Ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo. At patuloy kang magtiwala sa Diyos. Tama. Dahil kapag kasama natin siya, ang mabigat ay gumagaan. At ang pressure ay nagiging daan para mas mag-grow ka sa pananampalataya, pagtitiwala at lalong-lalo na sa pag-ibig. Sana'y may natutunan po kayo sa aming pagtatanghal.
Hindi lang tungkol sa pressure, kundi kung paano na din tayo umakto sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Naway magsilbi po itong isang paalala na hindi ka nag-isa. Dahil kapag kasama natin siya, ang lahat ay ating magagawa. Muli, kami po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aming segment na Youth Worshiping God. Narinig niyo ba? Sana po ay kapulutan natin ng malaking aral sa ating buhay. Hindi lamang natin basta narinig, kundi ito po ang sikapin nating gawin tuwing nakakaranas tayo ng mabigat na bagay sa ating buhay. At bago po ang ating pagtatapos, inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Ipanalangin po natin ang lahat ng oras na daraan po sa ating mga buhay at maging ang mga bagay po na ating pinagdaraanan gaya po ng ating mga problema at mga pressure sa ating pong mga buhay. Tayo na po at manalangin tayo sa ating Panginoon. Aba, Panginoon naming Diyos, patuloy kaming nagtatagubilin sa iyo sa mga umaga pong ito. Nais naming ilapit sa iyo, Panginoon, upang makaranas kami ng kapayapaan at ng kagaanan sa amin pong mga kalooban. Inaamin po namin na kami po ay dumaraan sa mga mabibigat na sitwasyon ng amin pong mga buhay. Mga pagsubok na nagpapabigat ng amin pong mga dalahin, ng amin pong mga kalooban. At ang mga bagay na ito, Panginoon, kapag ka po nagsasama-sama, ay maaring nagpapahirap sa amin pong mga kalooban at nakakaramdam po kami ng mga pressure sa buhay namin ito. Panginoon, una po sa lahat, sana po ay tulugan mo po kami na makaya po naming dalhin ang mga problema pong ito at ang lahat ng amin pong mga dapat na gawin sa buhay na ito at maging sa mga pagdilingkod namin sa iyo. Sana po ay tulugan mo kaming mamanage po namin ng mabuti ang amin pong kalooban, ang amin pong isipan, maging ang amin pong physical health. Upang sa ganito, Panginoon, hindi kami maapektuhan ng mga pressures na ito na amin pong nararamdaman at nararanasan. Sa halip, ito po ay madala naming may kagaanan sa pamamagitan po ng aming lubos na pagtitiwala sa iyong pag-ibig at kagandahang loob sa amin. Panginoong Diyos, hindi po namin magagawang dalhin at pagtagumpayan ang lahat ng ito kung hindi po namin kayo kasama sa araw-araw ng amin pong mga buhay. Kaya po, nakikiusap kami sa iyo, sana po ay samahan mo po kami upang maipagtapos namin ang araw na ito na punong-puno ng pagpapala at kapayapaan sa amin pong mga buhay. Sa araw na ito, pagpalain mo po sana kami at ingatan sa lahat po ng mga bagay na amin pong gagawin. Ang lahat po ng ito, dalangin namin sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw po na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-888
0917-855-2027 at sa landline 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.